So ito na po yung aking mga debit cards at credit cards na nakolekta ko dito sa online guys. Nagamit lamang ang aking cellphone. So bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So 12 debit cards po ang naipon ko guys. At ito naman ang aking credit cards. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So meron po akong 6 na credit cards na naipon ko online. So tara, i-review natin ito isa-isa. Hi guys! Magandang araw po. This is Melvin once again and welcome back to my YouTube channel. For today's vlog ay i-reveal ko po sa inyo at i-review isa-isa ang mga na-open kong mga bank accounts online. At itong aking debit cards at ang aking credit cards na nakuha ko din online. Isang valid ID lang po ang sinubmit ko sa mga ito guys. At sa mga credit cards ko naman ay wala na po akong ibang dokumento na sinubmit. Sundan nyo lang po at tapusin ang videong ito guys dahil isa-isahin ko po itong ipapaliwanag sa inyo ang mga basic details nitong mga cards na hawak ko. At para malalaman nyo rin guys kung ano po yung mga bangko or ano po yung bangko na mairekomenda ko po sa inyo, local or domestic transactions. Kaya bago po ang lahat, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel at sa mga di pa nakasubscribe, pakiclick mo na yung subscribe button na nasa baba at pakihit yung notification bell para ma-notify po kayo sa tuwing may bago na naman akong mga tutorial video, mga review na i-upload sa aking channel. Maraming salamat po. So let's start! Ito, panoorin nyo. So yan po guys, ito na po yung mga debit cards na nakuha ko online. Iisa-isahin ko ito ngayon guys, ang mga detalye nitong mga cards na ito. Itong una ay ang aking BPI MySaveUp account. At ito po yung aking debit card sa aking MySaveUp guys. Inopen ko po ito guys sa pamamagitan po ng aking GCash account. Under po sa GSave. Wala po itong minimum maintaining balance. At wala ring opening deposit. Ang expiration po nito guys ay 8 years. At ang deposit limit nito guys ay 30,000 pesos lang po. At may card fee po ito guys na 200 pesos. At dahil hindi po successful ang delivery nito guys, ay pinick up ko na lang ito sa pinakamalapit na BPI branch dito sa aming lugar. 10 to 14 days po ang paghihintay ko dito guys bago ko nakuha. Isa po ito sa mairekomenda ko guys na bangko na pang local or domestic remittance or domestic transactions. Ito po ang una kong ginamit sa pag-claim ng aking sahod dito sa YouTube guys. At so far, wala naman akong naranasang aberya sa pagkuha ng aking sahod dito. At itong pangalawa guys ay ang aking BPI regular savings account. Nag-open po ako ng account dito guys dahil wala po itong deposit limit. At ito po ang aking bank account na pinalit ko dito po sa pagkuha ng aking sahod dito sa YouTube. Mag-3 taon na po akong gumamit nito guys. At so far wala pong aberya ang aking pag-claim ng aking sahod dito sa YouTube. So para sa akin guys, ito po yung mai-recommend ko sa inyo guys para sa mga domestic transactions or domestic remittance. Wala po itong opening deposit guys, pero meron po itong minimum maintaining balance na 3,000 pesos. Ang expiry date po nito ay 8 years pa rin. 200 pesos ang card fee. At pinick up ko lang ito guys sa pinakamalapit na BPI dito sa amin. 10 to 14 days din po ang paghihintay ko dito bago ko nakuha guys. At itong pangatlo guys ay ang aking Security Bank debit cards. At ang product name po nito guys ay Easy Savings. Wala po itong minimum maintaining balance. Wala rin pong opening deposit. 5 years po ang expiration date nito guys. At wala pong card fee. Libre po ang card dito guys. At ang delivery po nito guys ay 5 to 10 days. At aktibo pa po ang card na ito guys. Ginagamit ko pa po ito ngayon. Next po guys ay ang aking Security Bank debit card pa rin. Ang aking All Access Savings account sa Security Bank. Wala din po itong opening deposit guys, pero may minimum maintaining balance po ito na 25,000 pesos. 5 years po ang expiration nito guys. Libre din po ang card, wala pong babayaran. At 5 to 10 days din po ang delivery date. At wala pa po itong specific deposit limit na minensyon guys. At inactive na po itong card na ito ngayon guys. Hindi ko na po ito ginamit. Dahil sabi po ng Security Bank ay hindi daw pwedeng
pagsabayin ang dalawang accounts dito. Kaya pinaklose ko na lang itong all access account ko. Dalawang accounts kasi ang na-open ko dito guys. Kaya naging dalawang debit cards din ang dumating. Itong sunod guys ay ang aking PNB debit card. Wala po itong minimum maintaining balance at wala din pong opening deposit kapag online po tayo mag-open ng savings account. At kapag sa branch mismo mag-open ay may minimum maintaining balance na po at opening deposit na 3,000 pesos. 4 years po ang expiration dito. At wala pong bayad ang card guys. Free po siya. At 10 to 14 days bago pick upin ang ating card doon po sa pinakamalapit na PNB Bank sa ating lugar. Next po ay ang aking RCBC debit card. Wala din po itong minimum maintaining balance guys at opening deposit kapag online po tayo mag-open ng savings account dito. Kapag doon mismo sa branch ng RCBC tayo mag-open ay meron na pong minimum maintaining balance at opening deposit na 3,000 pesos. Ang expiration nito ay 4 years at free din po ang card nito. 10 to 14 days pa rin ito bago i-claim. Next po ay ang aking Union Bank savings account at ito po ang debit card na natanggap ko. Wala po itong minimum maintaining balance at opening deposit pero may card fee po ito na i-deduct buwan-buwan sa ating account balance. Ang expiration nito ay 5 years at 10 to 14 days din po bago ko na-receive ang card. Hindi ko na po ginamit ito ngayon guys. Binlock na po ito ng bangko dahil may mga unauthorized transactions po na nakapasok. Next po ay ang aking CIMB account. Ito po yung pinakauna kong na-open na savings account dito sa online guys. At pangalawa ko na po itong debit card dahil na-expire na po yung una. Nung una ko pong pag-open nito guys ay wala pa pong maintaining balance at wala rin pong opening deposit. Ang expiration nito ay 4 years. Wala pong bayad ang card guys sa una po nating pag-request. Pero kapag i-renew na po natin ay meron na pong bayad na 300 pesos. Next po ay ang aking GCash card. Wala pa rin itong minimum maintaining balance guys at opening deposit. 4 years po ang expiration at may bayad po ang card nito guys halagang 250 pesos. 10 to 15 days po ang delivery date dito at nakalink po ito sa ating GCash wallet. Next po ay ang aking Maya card. Wala rin itong minimum maintaining balance at opening deposit. 3 years po ang expiration nito at may bayad po ang card guys halagang 250 pesos. May mga panahon po itong mag-offer po ang Maya ng free debit card guys. Pero may kailangan pa po tayong i-comply bago tayo maka-avail ng free. 10 to 15 days pa rin ang delivery at active pa rin po ito ngayon. Next po ay ang aking C-Bank debit card. Wala po itong minimum maintaining balance at opening deposit. 4 years po ang expiration nito guys. At free din po ang card nito. Wala po tayong babayaran. 10 to 15 days po ang delivery date dito guys. Ang nagustuhan ko lang po dito sa aking C-Bank account guys ay may free transfer transactions po ito. At bawat linggo po yan. Wala pong bayad mag-transfer ng pera dito papunta sa kahit anong bangko. Nagamit po ang kanilang app. So ito na po ang pang 12 kong debit card guys. Itong GoTime. Wala rin po itong minimum maintaining balance at opening deposit. 5 years po ang expiration nito at free po ang card nito guys. At kapag successful na po ang ating pag-open ng savings account dito guys online, ay pwede na natin pick upin kaagad ang debit card. At may mga GoTime kiosk na nakalagay doon po sa mga department store ng Robinson. Doon po natin pwede makuha itong ating debit card. At napakadali guys, napakadaling makuha, walang kahirap-hirap. Sa lahat po ng mga bangko na in-applyan ko at inopinan ko ng accounts, itong GoTime po ang pinakamadali. So ito na po ang 12 debit cards ko guys. At isang valid ID lang po at selfie ang gamit ko niyan guys. May video at landbank pa sana yan. Kaya lang napakahirap kumuha ng debit card sa kanila guys. Kaya di ko na tinuloy yung pag-request ng debit card nila. So ngayon dito naman tayo sa aking mga credit cards. So itong una ay ang aking BPI credit card. Ang credit limit ko nito guys ay 35,000 pesos. Ang cash advance limit guys o ang pera na pwede kong ma-withdraw ay 10,500 pesos. Ang interest rate nito guys ay 3%.
Ang minimum amount due nito ay 850 pesos. Ang billing statement date ay every 28th day of every month. At ang monthly due date nito guys ay 20 days after billing statement date. At ang card pin ng cash advance guys ay isisend po afterwards. At wala na po akong ibang dokumento na sinubmit dito. Kaya lang po ay may nangyaring hindi maganda dito sa aking credit card guys sa BPI. Pinablock ko po ito this week guys dahil may nakapasok na naman na mga unauthorized transactions. Iba-vlog ko rin po yan soon guys. Naghintay pa po ako ng response galing po sa BPI tungkol po sa nangyari. Nireport ko na po ito. Next po ay ang aking Security Bank credit card. Ang credit limit ko nito ay 218,000 pesos. Ito po ang pinakamalaking credit limit na natanggap ko sa lahat po ng aking credit cards guys. At ang cash advance limit ko nito guys ay 109,000 pesos. Ang interest rate ay 3%. Ang minimum amount due ay 500 pesos. Ang billing statement date nito guys ay 12th day of every month, kadapit sa 12 ng buwan. At ang monthly due date nito ay every 20 days after billing statement date. At ang card pin nito guys for cash advance ay kailangan pa pong i-request. At wala rin po akong ibang dokumento dito na sinubmit guys. Next po ay ang aking Union Bank credit card. 15,000 pesos po ang aking credit limit dito. At 7,500 po ang cash advance limit. Up to 3% pa rin po ang interest rate. At 500 pesos po ang minimum amount due. 12 day of every month ang billing statement date. And 20 days after billing statement date ang monthly due date. Wala din po akong ibang dokumento na sinubmit dito guys. At ang card pin nito guys for cash advance ay isisend lang po nila afterwards. Ang nagustuhan ko lang po dito sa credit card ng Union Bank ay pwede po siyang i-convert to cash using Easy Cash. Then monthly installment ang pagbayad up to 60 months. 5 years po yan. Next po guys ay ang aking credit card sa Home Credit. 20,000 pesos po ang credit limit ko dito guys. At wala po itong cash advance. 0% interest po ito guys up to 40 days pero may membership fee po na 200 pesos. So kahit hindi natin gagamitin itong ating credit card sa Home Credit guys ay may membership pa rin tayong babayaran buwan-buwan na 200 pesos. At ang minimum amount due guys ay 700 pesos. Ang billing statement date ay 2nd day of every month. At ang monthly due date ay 10 days after billing statement date. At dahil may mga unauthorized transactions na nakapasok dito guys, ay kailangan daw ito papalitan ng bagong card. So ito na po yun guys, kaya naging dalawa po ang aking credit card sa Home Credit. Ayan po. Ito na po yung bagong card ko guys na dineliver ng Home Credit sa akin. At hindi ko na rin ginamit ito guys dahil natatakot na ako na baka may mga unauthorized transactions na naman na papasok. Mga malalaking halaga pa naman. Nag-submit na po ako sa kanila ng dispute letter pero hanggang ngayon wala pa pong response. 30 to 90 days po daw ang result. Kulang po ang security dito sa Home Credit Card guys. Kaya nakakatakot na gamitin. So ito na po ang pang-anim kong credit card guys, itong aking Atomy card. 8,000 pesos po ang aking credit limit dito guys. Wala po itong cash advance limit at wala din pong minimum amount due. Ang billing statement date nito guys ay 2nd day of every month at ang monthly due date nito guys ay 10 days after the billing statement date. Ang nagustuhan ko dito sa Atomy guys ay 0% interest po siya up to 40 days. At pwede po natin siyang bayaran monthly installment up to 12 months. Kaya lang po hindi ko na po ginamit ito ngayon. Nilock ko na po itong aking card guys dahil may mga suspicious transactions na naman o unauthorized transactions na nakapasok. Ang hirap pa naman tawagan ang kanilang customer service. Kaya nilock ko na lang. Mga 2 months na yata itong nakalock at hindi ko na talaga ito gagamitin kailanman. So ito na po sila lahat guys, ang aking 6 credit cards and 12 debit cards na nakuha ko online na gamit lamang ang aking cellphone. At pahabol po guys, yung mga pinakita ko sa inyong mga credit cards at debit cards guys, karamihan po niyan ay 2024 ko pa po iyan kinuha dito sa online. Ang iba po niyan ay this year lang po guys, 2025. Tulad po ng aking Atomy card, Home Credit card, at itong aking PNB debit card.
At paalala lang po guys, sa mga credit card users or credit card holders, ingatan po talaga natin ang ating mga credit cards na hindi mawawala, hindi mahuhulog, or hindi mami-misplace natin. Dahil may iba pong mga cashier sa mga establishments na hindi po humihingi ng valid ID sa tuwing gagamitin natin pag-swipe ang ating cards. At isa pa po, kapag may mga suspicious transactions or mga unauthorized transactions na pumasok sa ating account, kagaya po ng nangyari sa akin, ay tumawag kaagad tayo sa mga customer service hotline na nakalagay po dyan sa mismong app po nila ng bangko. At huwag basta-bastang ibigay ang mga OTP natin guys, mga password sa ating account, at kung ano-ano pang ating mga sensitive information. Dahil nagkakalat na po sa panahon ngayon ang mga scammers, mga hackers. Kaya ingatan po talaga natin ang ating mga accounts. At para sa buong detalye ng mga cards na pinakita ko guys, ay i-click nyo lang po yung link kung paano po nakuha niyan online. At ang mga links guys ay nilagay ko po dyan sa description area sa baba sa bidyong ito. I-click nyo na lang po. So that's all for today guys. Sana may natutunan po kayo. Paki-like na lang po sa bidyong ito kung nagustuhan nyo at paki-share na rin sa iba para ma-aware din po sila. At para sa iba pa pong mga katanungan, pakisulat na po inyong mga tanong dyan po sa comment section sa baba. So yun naman po guys. Maraming salamat sa panonood. See you again sa next kong mga videos. Bye. God bless us all.